Hello, hey guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is your guest from my Greek channel, a feeder also Matarger. So, ngayong hapon na to, tignan natin nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So, this is a special gabay for the month of April 3 hanggang April 9 for the sign of Sagittarius. So, Sagi, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating mahagilap? So guys, this reading is a journey lamang, di lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit-notification bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads, naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapalsiksik liglig na guumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice niyo ng ating angel spirit for the sign of Sagittarius. So let's see and watch this. Ano kayang messages, advice sa'yo ng ating angel spirit ang ating masasaga for today's video? Alamin natin at tuklasin natin. Angel spirit, please give information po. Okay, so this is something the moon card at truth reveal. No, may mga bagay na malalantad na dito. May mga bagay na unti-unti nang ilalahad. No, unti-unti mo na matutuklasan lahat ng kaguluhan, kaganapan. No, at yung mga bagay na hindi mo pa lubos na nauunawaan. No, ibabahagi, ipapakita mismo to sa iyo. No, let's see. Because there's something guys with a Four of Pentacles for saving money, protect your power, protect your energy. So protection na may pangalagaan ng sarili mo at kailangan na pag-ingatan mo kung ano man yung bagay na meron ka. No, at kung may mga bagay na malaman ka dito, kailangan isa to sa magpapatibay ng sarili mo. There's something high priestess, something a mystery. No? A mystery. And of course, there's something unexpected moment. No, maaaring there's something higher power, a higher self. No, maaaring unti-unti mo nang malalantad at maaaring makita mismo sa sarili mo kung ano man yung mga bagay katuparan sa mga pangarap mo ang maaaring magbigay sa iyo ng kaginhawaan. No? Kumaga unti-unti nang ibabahagi sa iyo at ipapakita na ano ba talagang nilalaman ng buong istorya. And there's the sun card with a pure positive outcome. Magiging maganda na ang bukas at tatahakin mo dito. Magiging maganda na ang kalalabasan ng buhay mo. Magiging positibo at magiging successful ka sa sitwasyon na kinagagalawan mo. This is something a big ultimate happiness. And there's something the lover is talagang, no, hindi lang siya tungkol sa finances, tungkol sa health, tungkol din siya sa love life. There's something a deep soul connection. Napakalalim ng panggagalingan nito. What is additional messages? So there's an 8 of Wands for past communication and past movement. Bibilis din ang takbo pagdating sa relasyon, pagdating sa negosyo, pagdating sa hanap buhay. There's something trouble guys. What is the moon card represent what? The moon card represent with the 8 of Pentacles. Just focus, no? Sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Mag-focus ka sa ginagawa mo. Mag-focus ka sa pinagkakaabalahan mo. No? Kasi malalaman mo talaga ang tunay na kahulugan ng bawat ginagawa mo. And of course, there's a 10 of Pentacles. There's something for long term. Magkakaroon ka din dito ng pangmatagalang sitwasyon. Na especially for financial, no? Magkakaroon ka na for long term. Kailangan mo lang magtipid, pag-isipan mo yung mga bawat kagastusan mo, pag-isipan mabuti yan. No? Magkakaroon ka ng long term success dito. And some of you guys may saving money ako nakita dito na maaaring magdala sa inyo ng new beginning. No? Maaaring may bagong negosyo, bagong trabaho. What is the high priestess? Reference with the King of Pentacles, something is security and practicality. So, magkakaroon dito na unexpected. Kailangan magkaroon ka ng seguridad pagdating sa sarili mo. Kasi you are also provider. No, hindi mo pa hawak ang eksena mo.
Dahil hindi mo pa lubos na, it's either may business ka pero hindi mo pa sigurado na kikita ka dyan. No? Kailangan lagi kang handa. There's a trying error dyan. Kaya kailangan magkaroon ka ng kumbaga budget pa. No? Huwag ka mag-expect ng gaano. Kasi there's something with a hyphasis with an unexpected moment. What is the Sun card represent what? Let's see the Sun card represent with the Word card. No, there's something trouble, accomplishment, fulfillment. No, magdadala sa'yo ng success dito with a pure positivity. What is the Lovers represent what? The Lovers represent with a wheel of fortune. No, there's something good luck. No, there's a destiny and fated life. No, at mayroon talaga tinadahana dito na dalawang taong nagmamahalan. No, meron talaga ditong babaguhin yung mundong ginagalawan pagdating sa pagmamahal. What is the Eight of Wands? Represent with a Queen of Swords. No, lilinisin lahat ng mga bagay na magsisilbing balakid sa buhay mo. No, magkakaroon ka ng mas mabilis na komunikasyon. There's a lot of transaction, communications, and there's a lot of email and messages ka matatanggap. No? And there's a trouble ka rin dito. Magkakaroon ka din ng trouble dito. No? Of course, lilinisin mo rin yung mga blockages dito sa paligid mo. What is the Moon card? Because the Eight of Pentacles. Referencing with a judgment. No? Pinapaalalahanan ka na you need to pay attention. No? There's something, a final decision na kailangan mong gawin. No? Gigising ka sa katotohanan nandito na kailangan mong pag-ingatan yung mga bagay na meron ka. No, mumulatin ka sa katotohanan, mumulatin ka sa lahat ng mga bagay na hindi mo nakagisnan. No, bibigyan ka ng babala at paalala na kailangan mong pag-ingatan. Ano man yung mga bagay na meron ka sa kasalukuyan. What is the Four of Pentacles and of course the Ten of Pentacles? Represent with the Knight of Cups. There's a something you wish to implement. So matutupad talaga yung mga pangarap mo dito. Na may magbibigay katuparan ng magkakaroon ka ng pang mga tagalang sitwasyon. Let's see what is the additional messages. With the High Priestess and of course the King of Pentacles. Represent with the Page of Wands. May magandang balita dito na maaaring magdala sa'yo ng seguridad at panibagong pag-asa at bagong simula. No? Let's see what is the additional messages. With an Angel Spirit with the Sun card, of course, the Word card. Now, of course, there's something, the Three of Wands, there's a waiting for ship na may hinihintay ka dito posibleng mangyari. No? Babaguhin yung mundo mo dito, babaguhin yung ikot ng kapalaran mo dito. Magdadala to sa'yo ng pure positivity. Maganda yung kalalabasan na magiging successful ka dito. No? Itong hinihintay mo, darating na. Hintayin mo lang siya. Na magbabago ang ikot ng kapalaran pagdating sa'yo dito. Magdadala sa ito ng mas malawak at mas magandang kinabukasan. Let's see what is the Lovers and of course the Sun card. The Wheel of Fortune. The Lovers and of course the Wheel of Fortune represent what? Represent with the Knight of Cups. There is a romantic proposal. Na may magpo-propose dito. Meron dito mag-o-offer sa'yo for a higher level commitment. There is something in new beginning coming in for you. Magkakaroon ka ng bagong simula at panibagong eksena. And of course, let's see what is the Eight of Wands and of course the Queen of Swords. So, there's a Knight of Swords, there's something anxieties, sleepless nights, no? Kumbaga, nagbibigay sa'yo ng lungkot at nagbibigay sa'yo ng bagahe sa pagtulog to, no? Iwasan mo mag-isip, natatakot ka, no? Kaya kailangan mo linisin to. Ito yung nagkikreate ng negativities and of course, blockages sa'yo. Iwasan mo mag-overthink. And of course, there's something of Four of Swords. Sabi ko na nga ba no? Hindi ka mapakali. No? Maraming tumatakbo sa utak mo. Kailangan mo protectionan yung sarili mo dito. No? Ito yung nagpapabagal sa lahat ng transaction mo. No? Meron kang negative attitudes dito. Negative behavior. Kailangan mo pakawalan to. No? Mag-clear ka ng boundaries and of course, magkaroon ka ng healthy boundaries dito. Let's see what is the outcome. Ang pinaka-outcome dito is the Full card for a leap of faith. Magkakaroon ka ng bagong simula dito. Kumbaga, magkaroon ka lang ng tiwala sa sarili mo. No? Magkakaroon ka ng bagong eksena. Kailangan mong magtiwala sa ating Panginoon. There's a Five of Cups and Five of Swords. Nagkakaroon ng self-sabotage dito that because of regret. No? Disappointment.
Natatakot ka magkamali, natatakot ka masaktan, natatakot ka mawalan. Isa to sa nagbibigay balakid sa'yo, kaya hindi magtuloy-tuloy yung magandang kapalaran sa'yo. And there's an Empress card for rebirth. No, they disconnect from the world, take back control in your life. No? Kailangan na pakalagan at mahalin mo yung sarili mo dito. There's a self-love and self-care. No? Kumbaga, nagkakaroon dito ng kumbaga, kawalan ng pagmamahal sa sarili. No? Masyado kang na-obsess or masyado kang nasaktan na bigo. Let's see what is additional messages for finances and career. And there's a temperament for something a solid foundation. No, mas lalong titibay, lalakas, at unti-unti nang magiging kalmado at gagaling ka sa iyong mga karamdaman. So let's see what is additional messages. And of course, there's something the Hierophant for lesson learned. Matuto ka na maging kalmado. Matuto ka sa lahat ng mga bagay na pinagdaanan mo pagdating sa pera, pagdating sa negosyo, pagdating sa hanap buhay, pagdating sa the source of income mo. Matuto ka na how to manage. No, huwag ka na maging aggressive, maging kalmado ka dito. There's an effort, maging mature ka how to manage and control your money. No? Iwasan mo yung luho, bisyo, ano mga madalas na ginagawa mo pagdating sa pera, iwasan mo. And there's a Six of Swords with the transition. At unti-unti ka na makakalaya sa hindi maganda sitwasyon. And there's a King of Cups with a devoted for the person. May taong susuporta sa'yo at gumagabay sa'yo dito. Kailangan mo lang makawala sa masamang gawain or kumbaga yung mga bisyo mo, luho, alisin mo yan. So let's see. What is additional messages for love life? For love life, there's a Strength card with confident. Kailangan mahalin mo yung sarili mo dito at respetuhin mo yung sarili mo. No? Kailangan alagaan mo yung sarili mo dito pagdating sa love life. There's a Six of Wands. Ipapanalo mo to kung kaya mong mahalin at alagaan mo yung sarili mo. No? Isa sa nagbibigay balakid kaya ka iniiwan, kaya ka nasasaktan kasi masyado kang obsessed. Masyado mong minamahalin yung isang bagay o ginagawa mo mundo isang tao lang. No? Tanggapin at mahalin mo yung sarili mo dito. And there's a Ten of Wands. So there's a lot of obligation responsibilities. Isa din to sa nagbibigay komplikasyon pagdating sa love life mo kasi hindi ka makawala, no, sa obligasyon responsibilidad mo pagdating sa pamilya mo. And there's a Death card. No, may mga bagay na kailangan mo nang baguhin, may mga bagay na kailangan mo nang tapusin. No, magkakaroon ka ng bagong simula dito kung kaya mong baguhin yung sarili mo, no? Kung kaya mong tanggalin yung mga bagay na nagbibigay balakid pagdating sa buhay pag-ibig mo. So let's see about sa health. About sa kalusugan mo. So there's a Three of Swords with a recovery from the pain. Makaka-recover ka na rin dito sa lahat ng sakit, lahat ng mga pinagdaanan mo, emotional and physical and mental. Magkakaroon ka ng healing dyan. And this is something, the Eight of Swords with something, a freedom from toxic and negativities. No, makakalaya ka na sa nagbibigay balakid at nagbibigay lungkot sa buhay mo. No? Ngayon kumagahanda ka ng humarap sa mga bagay na kinakatakutan mo. Hindi ka naduwag at hindi ka natakot. And there's a page of God by intuition. Mas lalo ka na nakikinig sa inner voice mo. At kaya mo nang tuparin yung mga pangarap mo. No? At dito yung magbibigay ng motivation sa'yo para may sa katuparan nito. And there's a Two of Swords na magkakaroon ka ng desisyon. And of course, magbibigay ka na ng action dito at makakawala ka na sa lahat ng mga kaguluhan sa utak mo. So let's see what is additional messages for ultimate outcome for all areas of your life. No, sa lahat ng aspeto, ito yung pinaka-outcome for you. And there's something, the Five of Wands in reverse. There's a no more complication. No? Kumbaga makakawala ka na sa mga nagbibigay komplikasyon sa buhay mo. And this is something, the Page of Pentacles, mas lalo ka na mag-i-invest ng time, effort, ng love, and of course, sa sarili mo. No? Magkakaroon ka na ng faithful and loyalty for yourself. And of course, mamamanifest mo na lahat ng mga bagay or plano mo. And there's a Nine of Pentacles with a blossoming. No, maaaring lumakas na ang iyong finances. Gaganda na at magiging malusog na ang iyong pagkakaperahan at magkakaroon ka ng bagong plano with the Ace of Wands.
new project and new plans, no? At there's a lot of opportunity na magdadala sa ng growth and expansion. Additional messages tayo. And there's a 7 of Pentacles with a harvest moment, no? At dito mo makakamtan lahat ng mga bagay na pinaghirapan mo, no? Makakamit mo lahat ng mga bagay na pinagpaguran mo. No, this is a success and waiting for harvest moment. So let's see. So this is the reading, guys, for a part 1. Now for special gabay for the month of April 3 hanggang April 9 for the sign of Sagittarius. So we have a part 2, guys, no, for special gabay na napapaloob dun yung mga messages, no? And we have also with a clarifying for love situation, no? Magkakaroon tayo ng clarifying for love situation dito. And of course, meron din tayo dito, guys, with a part 2, no, ng what lies beneath with hidden future. So, ibig sabihin dito, bubungkalin natin yung mangyayari sa isa hinaharap. Kaya maghanda ka. And there's a path of the light na magsisilbing liwanag sa iyo. Kaya, kailangan malaman mo ano yung magiging kahulugan ng bukas sa tatahakin mo. And there's a shadow works na i-encourage ka dito at magbibigay ng motivation sa iyo, no? And of course, meron dito tayong pick a card question with yes or no questions. With a yes or no tayo, no? We have a 1, 2, 3, no? Pipili kayo ng isa at kailangan ko ano yung magiging question nyo doon. Pumili kayo ng, for example, number 1. Kung yung question nyo, hintayin nyo kung ano yung big sabihin ng number 1. No? So guys, and of course, we have an angel's messages and of course, an angel's synchronicities. And of course, maraming salamat, guys. See you in the next part 2 for special gabay. No, maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye and babush!